may patutsada ang palasyo sa mga banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pamumulitika. Tulad daw ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat aksyon, hindi bakasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. So, sila ang tumigil. Pinweltahan ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Ibinida pa ng Malacanang ang pangunguna ng Pangulo sa pamamahagi kanina ng higit 300 ambulansya sa iba't ibang rehiyon sa Luzon. Habang si VP Sara naman na nasa The Hague, Netherlands ngayon, nagtalaga ng bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Walang iba kundi si Attorney Ruth Castelo, dating Undersecretary ng Department of Trade and Industry. Sa kanyang unang press briefing kanina, may disclaimer agad si Attorney Castelo. I am not an attack dog. Not being an attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. Nagtalaga ng spokesperson si VP Sara sa gitna ng hinaharap niyang impeachment case. Kasabay niyan, lumabas sa SWS survey na 42% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment. Sabi ni VP Sara, dapat lang na ibasura na ito. It's pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin. Ayon naman sa House prosecutors, paanong naging political persecution kung ang bibigat na mga ebidensya laban sa bise? Senado ang tumatayong impeachment court. Ngayon, meron siyang Duterte Block o ang tinatawag na Duterte 7. Suportado raw nila sa Senate President Chis Escudero. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, kasama sa Duterte 7, sina Senador Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at magkapatid na Mark at Camille Villar. Konektado ba sa impeachment ang pagsuporta nila kay Escudero? His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun ang nagustuhan namin na liderato. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.